Hindi raw nagtatago si Pangulong Noynoy Aquino sa gitna ng umanay nilulutong kudeta laban sa kanyang administrasyon. Nagpunta po siya sa Camp Crame para muling alamin ang pangangailangan ng mga naulila ng mga nasabing SAF Commando. At naroon live ang saksing si Chino Gaston. Chino. Igan, sa mga sandaling ito ay narito pa rin sa loob ng multipurpose hall ang Pangulong Aquino sa loob ng Campo Crame para isa-isang kausapin itong mga pamilya ng ilan sa 44 na SAF Commandos na namatay sa bayan ng Mamasapano sa Maguindanao noong January 25. 15 hanggang 30 minuto ang average na itinagal ng Pangulo sa kada mesa kung saan nakaupo ang mga kaanak ng SAF 44. Bahagi ito ng itinayong Welfare Services Orientation ng PNP. One-stop shop kumbaga para i-assess ang pangangailangan ng mga nagdadalamhating pamilya. Nagpadala ng mga kinatawan para rito ang DOLE, DSWD, DepEd, DOH, TESDA at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa isang tagpo ay kita natin yung babaeng yan na tila ng problema matapos kausapin ng Pangulo at tila may pinapakita ng mga text messages mula sa kanyang telepono. Pero di natin matiyak kung ano talaga ang laman ng pag-uusap dahil di tayo pinayagang makalapit dyan sa lamesang yan. January 30, unang humarap at nakiramay ang Pangulo sa mga kaanak ng SAF 44. Mula noong January 30 ay bihira nang makita sa publiko ang Pangulo. Kaya tuloy Igan ang tanong ng ilan, hindi kaya may kinalaman ito sa ugong-ugong ng destabilisasyon o di kaya kudeta laban sa administrasyon. Narito ang aking report. Bahagi lang ito ng kumakalat ngayong mensahe sa text at social media. Nakasaad na pinaiiwas ang publiko sa matataong lugar gaya ng malls at MRT, pati sa ilang bahagi ng Quezon City, Pasig, Taguig at Makati. Lumabas yan sa gitna ng mga umuugong na destabilisasyon at kudeta umano laban sa administrasyong Aquino matapos ang trahedya sa Mamasapano. Ang itinuro ni Senador Antonio Trillanes IV, si dating Defense Secretary at National Security Advisor Norberto Gonzales. Pero itinanggihan ni Gonzales at sinabing kabarkada raw mismo ng Pangulo ang utak ng kudeta. Hindi masagot ng PNP kung ano ang motibo sa text scare. Sabi ng pulisya maging ng Malacanang, huwag maniwala sa mga ganitong mensahe at huwag na rin itong ikalat. Lalo't sabi ng palasyo, hindi raw nagtatago ang Pangulo. Bahagi rin ng tungkulin ng pamahalaan, yung pigilin yung mga lumilikha ng ligalig at papanagutin din sila dahil meron naman tayong mga batas hinggil dyan. Titingnan namin kung meron tayong matutunto natin doon at makilala natin kung sino pwede nating sabihin natin we can hold responsible sa pagkalat ng mga ganitong maling mga balita. Mula sa administrasyon ni Marcos hanggang sa panahon ni Cory Aquino, binulabog ng kabi-kabilang kudeta ang gobyerno. Isa sa mga nanguna sa kudeta laban kay Marcos, si retired Navy Commodore Rex Robles, dating kasapi ng RAM o Revolusyong Alyansang Makabayan. Pero sa panahon ngayon, aniya, tila negosyo na lang ang usaping kudeta ng mga professional daw na coup plotters ang makikinabang. 100% of the coups here where people wanted to buy the coup fail. What the professional coup plotters will do is pocket your money and find a way to make the operation fail. So, it has become an industry. Ang mas dapat daw paghandaan ngayon ang patuloy na banta ng terorismo. Kahit kasi napatay na si Marwan at tinutugis naman si Basit Usman, buhay pa rin ang kanilang galamay. Isa na riyan ang Khilafa Islamia Mindanao o KIM na isa sa mga pinuno si Marwan. Binubuo raw ng mga ito ng mga miyembro ng Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf at iba pang mga rebelde. Hindi ma-thrive yung isang foreign terrorist personality sa isang lugar kung walang local support at walang local handler or walang local protection. Mga personalities associated with BIFF at mga personalities associated with MILF. Yung mga law enforcement authorities natin, meron na silang better understanding ng terrorist threats, kaya yung preventive measures nila ay mas matindi ngayon. Bukod sa terorismo, dapat pa rin daw isa alang-alang ang maselang usapin ng pagpasa ng Bangsamoro Basic Law, lalo't ilang mambabatas na ang nagbawi ng suporta rito sa gitna ng nangyari sa Mamasapano. Kaya para kay Vice President Jejomar Binay, panahon na raw para pulungin ni Pangulong Aquino ang National Security Council. Paano yung BBL pagka hindi nagkasundo o magkaganito o handa ba tayo? We must also remember that when we would be aiming for peace, kailangan peace with justice.
Igan, bagamat hindi nga pinalalapit tayo kanina doon sa pag-uusap ng Pangulo at nitong mga miyembro ng pamilya ng mga nasawing SAF Commandos, ay nabigyan naman tayo ng pagkakataon na makausap itong ilang mga miyembro ng pamilya habang sila'y lumalabas mula dito sa multipurpose hall matapos ang kanilang pakikipag-usap sa Pangulo. Bagamat marami sa kanila ang nagsasabing no comment, ang iba naman ang nagsasabing nabigyan daw sila ng trabaho sa gobyerno at ang iba naman ay nagkwento na nagtanong daw ang Pangulo kung nagagampanan ba o naibigay ang lahat na ipangakong tulong sa kanila. At live mula rito sa Campo Crame sa Quezon City, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi.